So, ayan, magandang araw, kahit maulan. Yung record dun sa discussion natin na nakaraan is walang audio, kaya ulitin ko na lang. So, yun, pasensya na sa kung malat yung boses. Medyo garal-gal ha. Start na tayo. Number 1, in general, it is not a theory but a category that covers many perspectives regarding the interaction between biological and social factor as they relate to crime. So, ang hinahanap dito is yung may contain ng biology at sociology. Isa-isahin natin. Letter A, biology. Pwede naman, pasok naman tong biological at social. Sorry. Biological at social. Ano ba yung biological factors? Ito yung may kinalaman sa genes, sa DNA, sa heritage, inheritance, so on and so forth. Sa biology din, involved din yung mga body structures natin. Facial structure, etc. etc. Ito sa social, ito naman yung mga tao sa paligid natin na nakaka-apekto sa atin. Mga factors na nakaka-apekto sa atin. Bawa na lang, peers, family, church, schools, ano pa ba? Kasama din dito sa social factor is yung social structure natin or yung environmental factors natin. Halimbawa na lang, kung mayaman ba o mahirap yung paligid na ginagalawan natin. So, pwede yan, yung letter A. Letter B, evolutionary psychology. Evolutionary psychology, ito yung psychology. Ano ba ibig sabihin pag sinabing psychology? Psychology means behavior. Behavior. Behavior yan, behavior. Sabihin, wala siya na psychology. Ito yung behavior na nanggaling pa sa mga sinaunang tao. Hindi. Galing pa sa mga unggoy hanggang sa mga Homo sapiens o tayo na, mga matatalinong tao, matatalinong unggoy. Kasi yung mga lumang unggoy, yung mga early monkeys natin, yung pinagulma natin is wala silang morality. Wala silang sense ng morality. Kaya sinatawag sila as primitively violent people. Hindi nila alam kung ano yung tama, ano yung mali. Ang mahalaga lang sa kanila, survival of the fittest. Habang dito, nag-evolve yung tao, galing sa unggoy, nag-aaroon na ng morality at ng integridad na alam na natin kung ano yung tama at mali. Dito naman sa genetics, pasok siya saan? Pasok siya sa biological factors. At tinatanong, biological at social factors. Tingin nyo, anong sagot? Sa show o bio? Sagot dito is kung ano yung unang binanggit, ay yung una dapat dun sa interaction theory. So, ang unang binanggit, biological. Pangalawang binanggit, social. So, ang sagot natin dyan is biosocial theory. Ganun din, pag may nakita kayo na, kunwari, interaction between genes, which is biology, peers, which is social factor, at yung behavior or human traits na pumapasok sa psychology, sagot nyo, bio-socio-psycho. Ganun lang yun eh. Kung ano yung unang binanggit, pangalawang binanggit, ayun yung arrangement dun sa pangalan. Bagkus hindi siya theory, category, tinuturing ito yung biosocial as theory or perspective. Dalawa yan, perspective. Or paano nasisi ng mga criminology yung aspect ng criminality ng tao na nanggagaling nga sa biological, sociological, at psychological factors natin. Ngayon, sagot dyan, letter A.
Cesar Vergara developed in a theatrics of number of innovative and influential principle. According to him, punishment is what? Punishment. Ano daw yung punishment para kay Cesar Vergara? Cesar Vergara, founding father ng classical school of thoughts natin, na nagpo-focus sa, yung punishment nagpo-focus sa actor, yung punishment nagpo-focus sa crime na ginawa ng actor. Nagpo-focus siya sa crime. Kung ang focus ng isang school ay sa actor, magiging neoclassical naman siya. So, yun. Yun lang pinagkaiba ng classical school tsaka neoclassical school. Classical school, nagpo-focus siya sa crime na ginawa ng tao. Sabi, pag nakakumit ka ng crime, kailangan kang parusahan dahil may free will ka o may choice ka kung gagawa ka ng tama o gagawa ka ng mali. Mapabata ka man o matanda, ikaw ay may free will. Ayun yung sabi sa classical school. Habang ito sa neoclassical school, sinasabi naman na dapat may exemption. Anong exemption? Bakit? Ang mga bata, hindi nila alam yung ginagawa nila. They have no idea what is right and what is wrong. At taliwas yun sa sinabi ni classical school na free will. Kasi wala silang choice eh. Bata sila eh. The same time, ganun din naman sa mga baliw. Baliw, wala din silang choice kasi wala sila sa tamang katinuan dahil wala sila moral compass mo. O yung pag-alam kung ano yung tama, kung ano yung mali. So, yan. Si Cesar Vergara isang pioneer to sa justice reform. Binago niya yung kung paano mag-create ng batas ang isang legislative body. Sabihin, hindi lang basta maka-create ka lang batas, dapat may guidelines ka rin sa paggawa ng batas. Ano ba yung mga guidelines niya or principle niya? A. 1. Must be go beyond the need of preserving the public safety. Kailangan ba sumobra sa pangangailangan ng tao yung punishment na binibigay ng batas? So no, hindi pwede sumobra. Dapat sakto lang. Dapat proportionate to the crime committed lang. Ibig sabihin, kung ano yung crime na kinumit mo, kailangan patao ng tamang punishment. Halimbawa na lang ganito, theft. Nagnakaw ka ng cellphone. So, ano dapat dapat punishment sa'yo? Death penalty na ba? No. Kailangan pagkakakulong lang. At the same time, may levels din kung gaano katagal ikukulong. Pag theft, hindi naman pwede na nagnakaw ka lang ng cellphone, pagkakakulong mo, reclusion perpetua. Kung hindi naman tama yun, di ba? Kasi may sinasabi si Vergara na certainty. Ibig sabihin, certainty, kailangan pag nag-punish ka ng isang tao, hindi na siya uulit pa na gumawa ng crime. Certain ka na magbabago siya pagkatapos siyang mapunish. Ayun. So, hindi pwede itong number 1 ha. Dapat proportionate to the crime committed lang. Ano lang yung kinumit na crime, bigyan lang ng tamang punishment. Ayun. Pero dapat mataas pa rin yung punishment kaysa sa reward, ha? Severity and not probability. Sinabing severity, tama naman, dapat malala yung punishment para din na ulit. Medyo tama din naman kasi doon nakilala yung classical school eh. Dapat mas malala yung punishment kaysa doon sa reward. Pero sinasabi dito, not probability would achieve a preventive effect. Ibig sabihin, wala daw tsansa na magkaroon ng deterrence dun sa pinarusahan at the same time magkaroon ng deterrence dun sa taong bayan para di sila gumawa ng crime kasi nakulong tong tao na to eh, gagayay ko pa ba yung ginawa nito? So, hindi na. Kailangan may probability na magkaroon ng preventive effect. Sinabi dito not. So, mali na kagad yun. Number 4. So, ang pasok muna dito is number 2. Number 2 pa lang. Number 4 tayo, must be prompt. Ibig sabihin, prompt means
Swift, mabilisan. Di ba ano yung tatlong element ng classical school? Punishment must be swift, certain, excuse me, must be swift, certain, at proportionate to the crime committed. Ayun yung tatlong element ng classical school. Tama itong number 4, mas may prompt. Number 5, deterrent, not a retributive function. Yes, deterrent ang punishment ni Cesar Begaria. Ay dyan, sa classical school kasi nabuo yung deterrence theory. Ibig sabihin, kapag may pinasusahan, dapat ma-acknowledge ng public na hindi na dapat tinatularan yung parusahan for the accused or for the criminal to be an example for the public people not to commit a crime. Masok to, number 5. So, ang sagot dyan, 2, 4, at 5. Letter D. Letter D yan. Letter D. Which of the following is a characteristic of mechanical solidarity in a society? So, ano ba yung mechanical solidarity? Ito yung shared beliefs and traits or works sa isang grupo lang. Pag sinabing mechanical solidarity, isang grupo lang yan na nag-share ng beliefs and traits and work. Kumbawa ganito, isang grupo ng mga farmers, iisa lang yung paniniwala nila, iisa lang yung mga trabaho nila. Isang grupo lang sila, itong mechanical solidarity. Kung ang isang grupo lang itong mechanical solidarity, counterpart niyan is yung organic solidarity na merong individual specialization. Sabihin, hindi lang sila isang grupo, multiple groups sila, nag-interact sa isa't isa in order to function correctly. Dito sa mechanical solidarity, isang grupo lang sila na pare-pareha sila ng kakayahan, pare-pareha sila ng paniniwala. So, ang tanong ba dito is, which of the following is a characteristics of mechanical solidarity in a society? A. Division of labor is highly specialized. Walang division of labor sa mechanical solidarity. Bakit? Isang grupo lang sila. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Sa mechanical solidarity, isa lang yung trabaho nila. O, kunwari nga farmers, ano ba trabaho nila? Mag-farm lang. Isa lang yung kakaya nila. Isa lang yung purpose nila in their own existence. So, walang division of labor na nangyayari. Sabihin, kapag may tinanggal na isa dun sa mechanical solidarity, kaya po nandong isa pang kagrupo niya. Yun. So, letter A, organic solidarity yan. Letter B, social cohesion is based on shared values and beliefs. Yes. Nabuo na yung sama nila kasi pare-parehas sila ng paniniwala at ng values. Tama yan. Letter E ang sagot yan. Tignan muna natin itong letter C din. Relationships are primarily impersonal and based on contracts? No. Organic solidarity yan pagka may contract. Ibig sabihin, hindi mo naman siya ka-shared ng beliefs or ng values, pero kailangan mo siya para mag-exist. Halimbawa na lang, dalawang grupo sa sa defense ng bansa natin. PNP at AFP. Magkaiba sila ng specialization. Etong PNP, pang civil security. Ito naman, AFP, pang foreign. Against foreign threat. So, pare sila nagproprotekta. Pero magkakaiba yung specialization nila.
Kung magkaroon ng disturbance sa civil security natin, ang magre-response itong si PNP. Pagka nagkaroon ng foreign threat, ang magre-response si AFP. Pero they interact to each other para mapunan yung seguridad ng ating bansa. So, organic yan. Organic solidarity yan. Kahit hindi kita gusto, AFP, makikipagtulungan kami sa'yo. Diba? Magkaiba sila ng grupo, magkaiba ng capability, magkaiba ng beliefs, pero nag-i-interact sila sa isa't isa. D. Social unity arises from individual performing different tasks. So, di pa rin yan. Kahit sabihin natin na hindi grupo yan. Pero pag may pagkakaiba sila ng shared beliefs, pagkakaiba sila ng performance na ginagawa, or task na ginagawa, organic solidarity pa rin yan. So, ang sagot dyan is yung letter B. Which of the following is a characteristics of mechanical... Mechanical solidarity. Solidarity based on similarities and collective consciousness in traditional homogeneous societies with shared roles and beliefs. The division of labor is relatively simple and undifferentiated. Ibig sabihin, kahit nga matanggal yung isa doon sa grupo, kunwari farmers, yung isa sa halaman, yung isa sa hayop, tanggalin mo yung nasa hayop, kaya pa rin punan nung nasa halaman itong nagtatrabaho sa hayop. Kaya pag nagkaroon ng crime, nag-commit ng crime isa dun sa mechanical solidarity, ang ginagawa nila is punitive. Pinaparusahan nila. Punitive. Naparusahan nila. Bakit? Oo nga, part nga ng group namin. Pero, magkasala ka. Kahit sabihin mo na kailangan ka namin, kaya naman namin yung ginagawa mo. So, ang punishment nila dito is punitive. Or yung law na ginagawa nila dito is punitive. Habang dito sa organic solidarity, nag-i-interact sila sa isa't isa, nag-i-interdependence. Ibig sabihin nga, sinusuportahan ng isang grupo yung isa pang grupo. Vice versa. So kapag may kasalanan itong kabilang grupo, kailangan siyang i-assess, pero hindi dapat i-punishment, ibigyan ng punishment. So baliktad dito punitive, dito naman sa organic solidarity, rehabilitation or pagbibigay ng second chance. Kasi hindi mag-i-exist or hindi magpa-function ng tama yung isang grupo kapag hindi sila nakakakuha ng suporta doon sa iba pang grupo. Yun yung organic solidarity. Parang tayo, nagko-coexist tayo. Di tayo mag-i-exist na tayo lang. O tayo lang mag-isa. Kailangan natin ng suporta ng ibang tao. At the same time, kailangan din nila ng suporta natin. Solidarity arising from right independence and specialization. Yan. Pag may nabanggit na specialization, organic na agad yan. In modern society, where individuals rely on each other's diverse role and contribution. Complex division of work. Pag may division of work na, organic solidarity na yan. Next. It is a state in which members of society are relatively similar to one another and share a common culture in this society. People interact with each other in accordance with shared belief and values. Interact with each other in accordance with shared belief at values. At may nakita pa kayo dyan na similar to one and another. Ibig sabihin, pare-parehas lang sila ng shared values. Pag pare-parehas lang ba, walang division of work. Ano tawag doon? Mechanical solidarity. Yes. Punta tayo sa 11131. Ang cute nito eh. Dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka papasa. Alam mo sa sarili mo kung ano yung requisites para bumagsak ka while doing board exam.
Ewan ko lang. Parang Inception yata yun eh. 5. Instances when the examination will retake all the board exam. So, ayan na. Napakita na sa mukha mo kung ano yung dahilan para bumagsak ka. Oh. Ang dahilan para i-retake mo lahat ng board subject. A. Kailangan ba ng 75? Average? Average yan, 75 na yan. Average ba 75 para mapasa? Yes. Pasok yan. Okay, isa-isay muna natin itong yung tatlo. Failure to retake the failed subject within 1 year. Hindi 1 year. Pare, nag-fail ka sa isang subject, naging 59 ka or 60, magiging within 2 years dapat matake mo siya. Failed to get a passing mark of 85. Puta na. Regional top notcher na yan, yung 85. Depende pa rin sa ano pala, sa kung ano yung score ng top. Kasi yung score ng top, pare ano yan, yung top 1 score niya is 89 lang. Mag-a-adjust yung pwede makapasok sa regional. Pare, ang average ng top, 87. So, possible ka na makapasok sa top kung ang score mo ay mga 85, 86, kaya 84, etc. Depende yan sa kung ano yung nakuha ng top, kung may chance ka ba makapasok sa regional or sa national top notcher. So, yan. Failed to board subjects. Ang score mo ang average mo ay 85. Pero may dalawa kang 74. So, pwede ka pa rin ba makapasa? Yes. Dahil lang kailangan mong ibagsak ay 3 board subjects, which is 74. So, 74, bagsak na yan. Yes. It provides that only nationals of foreign countries in which the requirement for the licensure, examination, and/or registration and practice of criminology are substantially the same as those required and contemplated by the Philippine laws and regulation, and which laws and regulation allow Philippine citizens to practice criminology within the territory of foreign countries shall be allowed to take the Philippine criminologist licensure examination. So, ang tinatanong dito, ano daw tawag kapag yung foreigner ay nag-agree na yung estudyante nila ay pwedeng mag-exam ng licensure exam sa Pilipinas. At the same time, pwede din mag-exam yung estudyante ng Pilipinas sa foreign country. Yung palitan ng estudyante para pwede mapag-test. Sabihin, pwede sila mag-test doon. Pwede din tayo mag-test doon. Pwede silang mag-test dito. Pwede tayo mag-test dito. At the same time, pasok dito yung practice of criminology. Ibig sabihin, may criminologist doon sa Amerika. Pwede sila mag-practice ng criminology dito sa Pilipinas. At the same time, may criminologist dito sa Pilipinas. Pwede sila mag-practice ng criminology sa Amerika. So, palitan lang ng karapatan na mag-practice ng criminology sa sariling bansa, sa iba't ibang bansa. Ang tawag dito is what? Foreign reciprocity. Foreign reciprocity yan. Ayon yan sa verbatim na nakalagay sa RA 11131. O yung batas natin as criminology. Reciprocity yan. Pwede siyang reciprocality pero nakalagay sa batas reciprocity. Kailangan natin sundin ang batas kasi yun yung verbatim eh. Dito sa pagka CLJ tsaka crime, lalo na yung forensic, dapat eksakto yung sagot mo. Maliban na lang kung situational, yung tanong, situational din yung sagot. Ayun, pwede ka bang mag-adjust doon or pwede mo isagot kung ano yung pagkakaintindi mo sa sitwasyon na yan. Pero dito sa pagka may kinalaman yung batas, kailangan eksakto din yung sagot.
These are behaviors that arouse intense feeling and are subject to extreme consequences. They involve the moral, judgment, and ethical rules of the society. Madali lang yan. Ano ba may kinalaman sa moral judgment yan? Ito. Lahat yan, practices. O yung ginagawa ng isang grupo. Mga nakasanayan ng isang grupo. Ang may kinalaman lang dyan sa kung tama ba o mali o yung moral standards daw dito. Moral standard ng isang grupo, ang tawag dyan, mores. Pagka ikaw, nag-commit ka ng act na di pasok to sa moral standard nyo or sa mores nyo, pwede kang magkaroon ng punishment. Dahil kung na-consider na paglabag sa social norms ang deviant acts. Bali, pag sinabing social norms, lumabag sa social norms, ang tawag doon, deviancy. Or deviance na lang. Deviance, kahit anong gusto yung pronunciation dyan, hindi naman kailangan ng pronunciation pagka nasa test paper na. Deviance. Ngayon, pag lumabag ka ng batas, ang tawag na doon is what? Crime. Pagka lumabag ka sa social norms or sa moral norms, deviance. Pagka lumabag ka sa law or sa batas, ang tawag doon, crime. Yes. These are behaviors... Yun, mores yan. Refers to the violation of law committed by criminal justice personnel. Ibig sabihin, public official daw. Or in a specific, tauhan daw ng criminal justice system na nakakamit ng crime or na violation. Administrative law. Nakakamit ng violation against administrative law. Ang tawag doon, crime of control ba? No. Crime discouragers. Ang crime discouragers natin, from the word itself, nande-discourage ng kriminal. Ito yung mga law enforcement natin. Kaya na ha, cellphone lang to Enforcement. Law enforcement yan. Crime of government? Hindi. Hindi pwedeng maging crime of government yan. Hindi yan pwedeng conspiracy. Na kapag nagkasala sino ba to? Si Robin Padilla, si Chase Escudero, si Bong Revilla na magkakasama, damay na din pati yung korte yung kongreso. No, hindi. Pagka may kasalanan ng isang public official, kasalanan niya lang yun. Di niya pwede idamay yung whole government. Kasi magkakaibang tao din yan, iba't ibang tao din yan. So kasalanan mo lang, wag mo ipasa sa kumpanya mo. Kung ganun yung mindset, diba? Crime of accommodation ang sagot dyan. From the word itself, ina-accommodate niya, hinahayaan niya na magkaroon ng crime. Bakit niya hinahayaan? Kasi nabayaran siya. Or nakikinabang siya dun sa krimen na yon. Ina-accommodate niya yung crime. The word itself, accommodation of crime. Nahayaan niya or ina-accept niya sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanya or nagkakaroon siya ng pakinabang. So yun, crime of accommodation. Those crimes involve individuals within the criminal justice system who abuse their authority or position for personal gain. Yan. Kaya madaming gustong maupo sa gobyerno kasi madaming pera. Ba't madaming pera? Kasi may kapangyarihan ka. To protect colleagues or to facilitate criminal activities. Study of criminology includes 3 basic concepts. Except what? 3 basic concepts. Ano ba yung 3 basic concepts ng criminology? Isahin natin. Investigation of the nature of crimes and criminal law.
Pasok pa to? Yes, pasok yan. Tawag dyan is what? Sociology of law. Sociology of law. Pakinggan nyo lang yung sinasabi ko kahit ano. Sociology of law ang tawag dyan. Ano pinag-aaral sa sociology of law? Yung yung paggawa ng batas at the same time yung epekto ng batas sa taong bayan. Pagka nagkaroon ng epekto yung batas sa taong bayan, kung medyo maliman yan, nagbabago din yung batas. Interaction ng batas sa ina-applyan niya, which is yung public. Gathering of evidence to prove beyond reasonable doubt of the guilt, reasonable doubt the guilt of accused. Kaninong trabaho to? Hindi na trabaho ng crime yan. Ang trabaho lang ng crime, research and build-up of theory. Puro pag-aaral lang tayo mga criminology. Ngayon, once na nag-apply tayo sa criminal justice system, katulad ng police, under yan ng 5 pillars, yung law enforcement, prosecutor, court, correction, tsaka community. Pasok na yan sa criminal justice system. Pero, ang tinatanong dito is criminology. Ang criminology is pure science yan. Konti lang application yan. Ang pure science, puro tayo research, puro tayo theoretical aspect. Magkaroon tayo ng practice dyan kapag na-under na tayo ng criminal justice system or nagtatrabaho na tayo under ng criminal justice system. Ayun, ito ay trabaho ng CGSD, ang trabaho ng criminology. Analysis of causation of crime and behavior of criminals. Etiology of crime yan. Pasok yan, pinag-aaralan natin yung crime. Study of control of crime and rehabilitation of offenders. Study pa rin, no? Pasok pa rin niya sa capabilities ng criminology. Ano yan? Anong under yan? Under yan ng penology. Penology. Which is one of the 4 branches ng criminology. Penology. Sagot yan, letter B. Study of criminology includes... Ay, yun pala. 10. Oh, basic na to. Denotes non-index crime. Pag heinous crime or index crime, part 1 yan. Index. Ito yung mga crime na against moral turpitude. Yung mga evil in nature. Ang part 2 naman, ito yung mga non-heinous crimes or non-moral turpitude crimes. Yan. Non-index. Hanap nito non-index. Part 2. Walang part 3 at part 4 ha. Dalawa lang yan. Serious at non-serious or heinous and non-heinous. Describe an approach where an offender rapidly and excessively uses force to quickly overcome the victim's defense to get control of the situation. Kung kayo, familiar kayo sa World War II, pag sinabi na blitz, ito yung mabilisang pag-atake, yung sunod-sunod na pag-atake. Kunwari, ikaw, nag-aabang ka sa isang kanto, isa kang kriminal, nag-aabang ka sa kanto, anong gagawin mo? Susunggaban mo yung biktima mo, at the same time, tatakpan mo yung bibig, sisikmurahan mo, para hindi na siya makalaban. Sabihin, continuous attack. Continuous and rapidly excessive use of force. Ang tawag dyan is what? Blitz. Pag ambush naman, ikaw, naghihintay ka para mambiktima. Etong surprise, susunggaban mo yung tao. Kunwari na lang, mga stature. Hindi ka naman nag-aabang. Bagkus, pagkakomit mo ng crime, sibat ka na kagad. Ayun yung the surprise. Ito naman sa con, ito yung mga matatalinong kriminal na gumagamit ng fraudulent acts. Yan.
The Blitz yan. Off guards respectively often used in military and tactical context. Use Nako refers to tactic where an offender receive or trick the victim into compliance or vulnerability. So may fraudulent act na nangyayari. Ito, catching the victim off guard. Off guard. Kung ikaw, may awareness ka naman sa paligid mo, pero bigla siyang tumakbo na mabilis, di mo alam, paparating siya. Nakuha yung cellphone mo, yung gamit mo. Ayan, alam nyo na yan. The Blitz, rapidly and excessively use of force. Yes. Respect begets respect. Best describe what rule in social contract. Respect begets respect. Kung ikaw, yung respect kasi existing na yan sa isang grupo eh. O ikaw, polis ka, respetado mo na kagad yung polis na kasamaan mo kasi polis siya eh. Pero, kunwari ganito, polis ka, tapos may nakasalabuha kang taga Bucor o BGMP. So, yung existing ng respect is nabibuild up pa lang. Kasi di mo naman siya kaanay eh. Hindi mo siya ka-grupo or ka-agency. Di mo siya kabaro din. Ang pagbibigay ng respeto is yung sa mga tao or sa grupo na hindi sakop ng paniniwala mo or ng beliefs mo or ng trabaho mo. So, ang sagot dyan is what? Pag may involved na ibang tao or ibang grupo, matik na yan. Organic solidarity yan. Highlight the reciprocal pagpalitan nature of respect based on individual roles and contribution within the complex social structure. Yun. According to Emil Durkheim nagsabi na crime is normal at yung kapag tumataas yung crime rate, sanyalis din yun na umuunlad yung isang lugar. The following is intended to maintain cohesion, characterize societies with mechanical solidarity. Except what? Sabi natin kanina nga, yung mechanical solidarity, naka-focus yung laws niyan, yung mga batas niyan sa punishment. Kasi hindi naman yung mechanical solidarity, yung isang member, hindi naman nila kailangan talaga kasi yung trabaho niya is kaya naman punan ng ibang tao. Ang tawag dyan, except ang hinahanap, dalawa tong may punishment. Ito, punishment dito repressive eh. Punishment ditong punitive. Itong restitutive, yung rehabilitation or pagbibigay ng second chance dun sa ibang grupo. Dahil kailangan mo yung suporta nila. Kailangan mo yung specialization nila para mag-exist. Ito, organic to eh. Restitutive law. Organic yan. Ang sagot dyan is restitutive law. Except kasi ang hinahanap. Ito, favorite nyo. Mabilis matandaan, no? Ayon kay Sheldon, sila daw ay may mga malalapad na muka, malalaking liig, medium height and rounded bodies. Pag sinabing rounded bodies, may mga katabaan yung tiyan. They generally commit crimes related to trickery, swindling, and violence. Sila yung mga tao na magaling makipagsalamuha sa ibang tao. Yung mga kaibigan natin na matataba, magagaling magbiro, madalas mga joker yan, yung mga matataba. Sawag dyan. Di naman pwedeng athletic, kasi mga match yan eh. Picnic. Picnic ba sagot? Yes! Picnic ang sagot. Tandaan nyo lang to, picnic ko. Aba, ibig sabihin pagka may picnic, pagkain yan. May kainan pag picnic, diba? So, pag hindi napasok sa picnic, athletic, may mataba, may macho, syempre merong payat, yung asthenic.
Palatandaan ng asthenic, asthma. Sino ba palagi may asthma? Di ba yung mga payat din? Science offers an approach to both agreement reality and experiential reality. If we consider things real because we have been told they are real and everyone else seems to agree they are real. It refers to, ang sinasabi dito sa tanong, kapag ka madami daw yung nag-agree, ayun yung reality or yung katotohanan. Wala sinabi ni sinabi ni A, malakas daw yung ulan sinabi ni A, may checkpoint daw. Sinabi ni B, may checkpoint daw. Sinabi ni C, may checkpoint daw. Sinabi ni D, may checkpoint daw. Sinabi ni E, walang checkpoint. So, sino paniniwalaan mo yung madaming nag-agree? Yung apat yung nag-agree na may checkpoint? O itong isang hindi nag-agree na na may checkpoint? Sorry. Sino paniniwalaan mo? Apat yung nag-agree or isa nang disagree? Siyempre, paniniwalaan mo yung madaming nagsasabi na may checkpoint nga. Tawag doon is agreement reality. Ngayon, kung ikaw hindi ka naniniwala sa mga sabi-sabi, kahit madami pa madami pa ang tao nang sasabi na hindi ganyan, hindi ganto, kailangan pa rin ng concrete proof o kailangan pa rin ma-experience or makita mismo ng dalawang mata mo yung katotohanan. Tawag doon, experiential reality. Kaniniwala sa sabi-sabi, kailangan ikaw mismo yung makakita doon sa isang bagay. Tawag doon, experiential reality. Tinatanong dito, everyone else seems to agree. So, madami nag-agree na ayun yung tama. Isa serial cheater, yung mahilig mang babae, kahit may mga asawa na, tawag dyan. Tingnan ko kayo dito ha, tao yan. Pilander yan. Alam nyo na yung pedophile, mahilig sa mas bata sa kanila ng ilan? 10 taon. Philanthropist, ito yung mga humanistic people, yung mahilig tumulong, mga altruist, na selfless yung interest. Gusto nila palagi makatulong sa ibang tao. According to the study of Lombroso, he noted that the most women are not criminal. However, they are most often, kung sinabi na nga ng Lombroso, sabi dun sa the female offender niya na pinablish na hindi naman talaga kriminal yung mga babae. Nagiging kriminal lang sila. Bakit? Kasi natutulak ng society dahil sa gender inequality. Di sila nabibigyan ng tamang karapatan. Ng tamang karapatan. Di sila pinagtatabaho. Wala silang karapatan na bumoto, etc. So, yun yung nagtutulak sa kanila para maging offender. But, generally, hindi naman talaga sila offender. Sila yung mga major victim. Kasi male dominance yung panahon ngayon eh. Ngayon, may gender equality na, di ba? Lahat na pwede magtrabaho, pwede nang pumoto, etc. Born to be fight, si Tito Badang yan eh. Anong paborito mong mangga? Manggahasa. According to the study of Lombroso, sorry. Uy, lumiwanag na. Is the unselfish, ulit nga natin kanina. Unselfish concern for other people doing things simply out of the desire to help, not because you feel obligated to out of duty, loyalty, or religious reasons. It involves acting out of concern for the well-being of other people. Sabihin, inaano dito is yung selfless.
in-highlight dito yung pagiging selfless ng tao na to. Lumabas to sa board exam eh. Sino ba yung selfless dyan? Parsimonious? Si Parsimonious, ano yan, yung pagiging sobrang tipid. Tinitipid mo yung public, tawag doon parsimonious. Close-fisted, saradong kamay. Sabihin, hindi siya nakikinig sa ibang tao. Or di siya open for public debates. Philanthropic, pwede din naman. Philanthropic, ibig sabihin, nagbibigay yan sa ibang tao ng mga pera, pagkain, or yung mga physical objects natin na pwede pakinabangan ng mga taong nahihirapan. Pero pag sinabing unselfish concerns for other people, pwede yan emotionally, pwede yan theoretically. Ano ganito? Tinanong ka ng professor mo. Sa amin palagi itong tinatanong ni Sir Chay pagka first time mo doon sa kampo. Tinanong ka ni Sir Chay na what if may choice ka na pumili kung lahat ng mga kasama mo dito papasa, tapos ikaw lang babagsak. At may choice ka din na ikaw yung babagsak, ikaw yung papasa, lahat ng kasama mo dito babagsak. Kung ikaw, unahin mo yung sarili mo, saselect mo yung choice A, ang tawag sa'yo is what? Altruistic. Inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kapakanan mo. Magiging selfish ka kapag inuuna mo yung sarili mo. Pero at the same time, hindi din siya morally wrong. Pero isa siyang moral anomalies. Sabihin, hindi siya totally tama, hindi siya totally mali. Magiging moral anomalies yun pagka or ikaw gusto mong pumasa, tapos ikaw papasa, tapos yung iba hindi. Kasi alam mo sa sarili mo na worth it ka, nag-review ka eh. Abang yung iba, papasa sila, hindi naman sila magbabasa, hindi naman sila mag-aaral. Ikaw, sa sarili mo, alam mo na worth it ka kasi nag-aaral ka. So, ang tawag doon, kapag selfless ka, altruistic. Among the following choice, describe the radical criminological approach. O may nabasa lang kayo na radical criminology, ha? Criminological, bakit sagot nyo na kaagad? Radical criminology. Approach to the explanation of crime that sees the conflict and inequality present in society as being based primarily on gender. So, lagi natin babasahin ng buo yung tanong, ha? Ang tinatanong dito, gender. Pag sinabi kasing radical criminology, yung criminality daw, dahil yan ng social structure, politically driven, at yung mga proletariat, yung mga burgos, hindi nagbibigay ng sapat na wages dun sa mga trabador, which is yung mga proletariat. Pag radical, may kinalaman sa political forces o kasalanan ng gobyerno yan. Radical. Ang sagot dyan, may kinalaman sa gender, oh. Ano lang ba dyan may kinalaman sa gender? Feminist criminology. Peacemaking criminology, ito yung na-apply natin sa ADR, Alternative Dispute Resolution, na hindi pwede mag-resort muna di basta-basta pwede mag-resort into law and punishment. Dapat pag-usapin muna yung dalawang parties na nag-aaway. To resolute ba? To fix to have an early fix para hindi na mas lumala pa yung sitwasyon. Ayun yung peacemaking criminology. Habang pag may kinalaman yung gender inequality, gender-based, sagot dyan is feminist criminology. Ayun.
Focuses on reducing conflict and promoting social justice through peacemaking practices and restorative justice. Right realist criminology tends to focus on the individual as being responsible for crime, arguing that we need to get tough on criminals to reduce crime. Left realist seeks to address crime and social problems through realistic and practical policies that consider both the root causes of crime and effective crime prevention strategies. Sa left realist, kailangan huwag na tayo focus pa doon sa mga social factors katulad ng peers, family, subcultures, etc. Focus natin yung pinakamahalaga, which is pagpupunan ng trabaho at suporta para sa taong bayan. Diba? Radical criminology takes a critical approach to understanding crime and the criminal justice system. So, ang sinisisi dito sa radical criminology is yung existing political forces or existing system ng society kaya nagkakaroon ng crime or hindi totally nagiging effective yung law against crime. Ano ba bakit bakit daw hindi naging effective? Dahil daw sa criminal justice system, bulok na justice system, kapitalismo, yung proletariat at burgos natin, nagkaroon ng conflict, and power dynamics and structural inequalities contribute to crime and social conflict. Fly off the handle. Kung nadaanan nyo na yan kay sir, pag sinabi fly off the handle, matik yan, situational abuser yan. A parent who only abuses the child when he or she is confronted with a particular situation. One who is usually non-abusive but fly off the handle when some circumstances develop. Sabihin, ito yung mga magulang na kahit magkamali yung anak, hindi nila pinapansin. Pero in a specific situation, wari pagka yung sumasobra na o yung sa mga bagay na ayaw nila talaga, tsaka lang sila nagtitake action to take a disciplinary measures. Ayun yun. Institutionally prescribed abuser. Ito yung mga tao, di lang siya limited sa parents. Ito yung mga tao na sa mga posisyon, mga professionals yan, na nagpa-practice ng child caring. Katulad na sa mga bahay bata, mga juvenile detention centers, or dun sa mga bahay pag-asa. Yung alam nila na kupal tong bata na to, ang ginagawa nila, kinukubal pa nila lalo. So, hindi na aayos yung ugali ng bata, mas lalo lumalala. Parental incompetent abuser, ito yung mga parent or yung mga guardians na ang pagpapalaki nila sa bata ay katulad ng pagpapalaki nila sa kanila ng mga magulang nila. Di ba? Isipin natin mga magulang natin. Lagi tayo sinasabihin na, yung nanay ko ay pinapalod pa ako sa asin sa munggo pagka alas 10 na ako umuwi. So, ang ginagawa nila, gagawin nila ang naranasan nila dati, gagawin nila sa'yo. Diba? Parental incompetent abuser. Ay, makalimutan ba ako? What is the modern penology approach? Penology approach. Modern na yan ha. Pag nasa panahon pa tayo ng mga hari train na pugot ulo kagat yan. O torture kagad yan. Pero sinabi dito, modern penology na. Ang tawag dyan, correction. Correction tawag dyan. Ang punishment kasi, either reparation, imprisonment, or banishment. May parusang ginagawa na parusahan yung isang tao. Abang itong correction, inaayos niya yung ugali ng isang tao. Bigyan ng second chance. Reparation, kailangan mo magbayad sa sira o danyos na ginawa mo. What is this
What is this statement that confirms crime correlates to society that affect most of people? Lahat ng tao naapektuhan. Halos lahat ng tao naapektuhan. Ang sagot dyan is what? Pervasive. Bakit? Yung crime is kumakalat, nag-e-expand yan. From one place into another. Na-adapt yun ng iba't ibang uri ng tao at iba't ibang uri ng kriminal. Destructive, may nasirang bahay, may nasirang property, o may nawala na buhay. Expensive. Ang crime is expensive kasi nag-hire ang government for security measures para maiwasan yung krimen. Ano ba yung mga security measures? Yung mga kapulisyan natin. Mga pulis natin, magastos yan. Galing yan sa budget ng taong bayan. Bakit? Isipin mo, ang pulis sa sahod, monthly. Tapos pagka-retire niya, meron pa yung pension. Pension pa yan. Hanggang mamatay pa yan. Yung pension niya, tuloy-tuloy. Kahit hindi na nagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin yung bayad sa kanya ng gobyerno. Kaya magastos itong crime. Ano pa? Sa crime, pare may sunog. Tapos yung building na yon sinunog. Tapos yung building na yon may fire inspection permit. Ay, permit naman. So, pag nasunog yun, sino magbabayad nun? Kasi may permit siya eh. Ibig sabihin, safe daw siya sa sa sunog eh. Pero nasunog siya. So, sino yung magbabayad dun magbabayad dahil nawala yung assurance na mayroon silang fire safety? Ito ang gobyerno pa rin. Sila yung mag-compensate dun sa nasirang ari-arian. Insurance yun eh. Progressive. Crime is progressive kasi kada may lumilitaw na bagong trend ngayon pinakabago na yung AI natin. Pero nung nakaraan, mga cybercrime pa lang yan. Progress o nag-aalo ng development yung mga types of crime natin. From libel lang, naging cyber libel na. From pornography lang, naging cyber pornography na. Etc. etc. What social norm provides direction for people in their dealings with one another as a standard against which action are evaluated and prescription or requirement that people act justly? Ito yung standard o listahan, mga unwritten rules or mga written rules na kailangan natin sundin. Justice ba yan? Nakita nyo lang yung justly. Justice na agad yun. Katarungan na ba yan? Wala naman sinabi na nakalabog sila sa batas, di ba? Conduct? Pwede din. Or conduct is how a person will act. Commandments? Di naman siya commandments. Pag commandments kasi yan eh. Mandate yan eh. Ibig sabihin, you are required to act such an action. Kunwari, 10 utos. Commandment yun, di ba? Kailangan mo siyang iwasan totally. Ito yung sinasabi dito, yung written and unwritten rules of moral standard. Tawag dito what? Ethics tawag dyan. Tayo, may code of ethics tayo, mga criminology. At ngayon, pinasa na yan sa sa PRC. Oh. Ito. Anton Guerrero has been bullied all through his early years because he is an introvert person. Introvert. Sino ba yung mga introverts natin? Sa Somato type school, mga introverted people natin is yung mga payat. Habang itong mga sociable is yung mga matatapa. But smart and intelligent, kahit introvert yan, matatalino pa rin yan. Mga observant yan, mga hinayupak na yan. Kala mo hindi nakikinig eh, pero nasa gilid lang pala, pinapanood ko eh. Naalam ko paano kayo mag-act eh. Niimbestigahan na kayo eh. Alam ko yan kasi ganyan din ako dati.
introverted. Intelligent wherein Anton excels in academic grades and skinny. Kita nyo na yung introverted, nakita nyo na yung mga matatalino, nakita nyo pa yung skinny. Ang sagot dyan, pag meso, morphic, ayan yung mga macho. O yung mga athletic. Pag endomorphic, ito yung mga bilogen. O yung mga picnic. Pag dysplastic, ito yung either both mesomorphic or endomorphic. O mesomorphic or ectomorphic. Kahit ano dyan sa tatlo yan, pinagsama mo, dysplastic tawag doon. Pero pag sinabing payat lang, ang tawag dyan is, what? Ectomorphic. Palatandaan ko dyan, tuko eh. Ecto. Diba? Ectomorphic or asthenic. Social learning theories views violence as something learned through behavior modeling. The following are the sources of behavior models. Except what? Sino tayo nang guulma sa mga bata or sa tao ng kanilang behavior? Isipin na lang natin, ano ba dyan sa apat na yun yung pinakamalapit sa kanila? Environmental experience. Environmental experience, ito yung mga tao sa paligid nila, mga nakasalamuha nila araw-araw. Siyempre, kung ikaw madalas ka makasalamuha ng mga kupal, madalas mo maging kaibigan mga kupal, possible yan, matututunan mo yung behavior nila. Family member, siyempre yan sa loob ng bayan eh. Sila yung mga kasama mo sa pinakamahabang panahon ng buhay mo. 20 years ka, 23 ka, hanggang ngayon, nasa bahay ka pa rin. Sila pa rin mga kasama mo, na-adapt mo yung behavior nila. Kung iisipin, di ba? Mass media, oo, puta na mas malapit pa yung mass media kaysa doon sa family member sa'yo. Bakit? Araw-araw mo hawak cellphone mo eh. Araw-araw ka nanonood ng Facebook eh, imbes na mag-review ka, di ba? TikTok ka. Pagka may nakikita ka na, oo nga no, ang ganda nito. Gayahin ko nga to, nakakapektuhan yung human behavior mo, yung personality mo as a person. Diba? Ang hindi lang pasok dyan is itong political leader. Though a little bit, though in minimal circumstances, magbabago ka ng konti. Pero hindi ganun kalaki. Political leader, wala yung direct influence sa mga tao. He is considered as the father of face reading. See? Johann Caspar Lavater. Yes. An old English rule which refers to a restitution paid for killing someone in an open fight. Similar to blood money. Sabihin, pag nakapatay ka, ang gagawin sa'yo, pagbabayarin ka. Imbis na may pagpatayin sila sa'yo, karoon na lang sila ng restitution. Restitution, kailangan makompensate mo ng pera or ng property. Pagka nakapatay ka, kailangan magbayad ka. Tawag doon, guild. Cardo is an accountant involved in malversation of funds and any other crimes in the course of his legal occupation. What is the type of crime committed by him? So, nakakommit daw siya ng crime kasi nandun siya sa loob ng kumpanya. Nakapag-pilfer siya o yung pilferage na tinatawag natin sa laya yata yun. Pilferage na nakapag-commit siya ng theft o pilferage kasi nandun siya sa loob ng kumpanya. Empleyado siya dun. Ang tawag doon, occupational crimes. Pag sinabing corporate crimes yan, ang nag-commit ng mga crimes na yan, itong isang juridical entity o isang buong kumpanya. Bawa na lang, ginagawa sa atin ng Meralco, yung sobrang taas ng singil, di na makatarungan, di ba? Corporate crimes yun kung isipin nyo. Joke lang.
Environmental crimes, ayun yung ginagawa. Ito yung mga crimes na kinocommit against the environment, yung blue laws, green laws, tsaka brown laws natin. Kaya professional, occupational crime. Ayun o. Committed by companies or organization, not individual acting on their personal capacity. Opportunity created in a course of legal occupation. Ibig sabihin, mas madali ka nakapagnakaw kasi nandun ka sa loob ng kumpanya, nagtatrabaho ka sa loob ng kumpanya. Halimbawa na lang yan, yun nga, pilferage. At kung ikaw nasa taas ng kumpanya na yon, malamang kung pwede mo makomit, hindi lang simple pilferage. Pwede dyan mga embezzlement, yun ninanakaw mo yung funds ng company mo. It is used as means of explaining the greater prevalence of violent crime among low-income minorities from slum environments of large cities. Ayan. Isayin natin. Ano ba yung cultural violent offenders? Culturally violent offenders living in a subculture where violence is acceptable or norm. Criminal violent offenders uses violence to accomplish a criminal act. Pathological violent offender violence due to mental illness or disorder. Yang ginanap dito, violence among low-income minorities from slum environment of large cities. Ito yung mga squatters area. Pansintabi po. Yung sa mga squatters area, sila yung mga low-income earners. Ibig sabihin, kapag ka nandun ka sa squatter area, parang normal na lang sa'yo na araw-araw may krimen, araw-araw may saksakan, araw-araw may patayan, araw-araw may nakawan nangyayari. Dahil wala ka naman masyadong protektahan na property. Protektahan mo lang dito, pag nandito ka sa Islam, buhay mo na lang eh. Hindi ka tulad dito sa mga higher income na madami pinoprotektahan, mga bangko nila, mga pera nila, properties nila, etc. So, dahil nagkaroon ka na ng lesser na pakialam, parang normal lang sa'yo yung krimen sa tinitiran mo, sa paligid mo. Tawag dito is culturally violent offenders. Criminal violent offenders gumagamit ng violence to commit a crime. Bakit? Pwede ka naman makakamit ng crime kahit hindi violent ha. Pwede mong gamitan ng fraudulent acts, etc. etc. So, pathological, pag may sinabing pathological, kinalaman kagad yan is sa utak. Pwede may sira ka sa ulo, or may pinagdadaanan ka, depression, anxiety, or nagkaroon ng burst of feelings or emotion, etc. etc. Pathological, sa utak yan. Problema ka sa utak, kaya ka nakakamit ng crime. An effect that occurs when crime control efforts simply move or redirect offender to a less heavily guarded alternative targets. Ibig sabihin, itong mga offenders, pinili nila yung less guarded na targets. Halimbawa na lang ganito. 7-Eleven, dito sa may Teresa, may gwardiya. 7-Eleven, dito sa Morong, walang gwardiya. Saan magko-commit ng crime yung tao? Saan siya magnanakaw, magsishoplift? Sa may gwardiya ba? O doon sa walang gwardiya? Siyempre, doon ka sa walang gwardiya para less ang huli, di ba? Ang tawag doon is what? Displacement. Pag sinabing displacement, i-commit mo pa rin yung crime na gusto mong i-commit, pero doon lang sa hindi ka mahuhuli. Yun yung displacement. Halimbawa na lang din sa ganito, displacement. Sabungan, mga illegal sabungan,
Madali makakomit ng illegal sa abong sa tabi-tabi lang, sa tagol-tagol lang. Kasi madami nakakita sa'yo eh. Habang kapag nilipat mo yan sa internet kung saan less yung seguridad, makakomit mo na maayos yung pagiging illegal sa bungero mo. Replacement. Dito pala yung rational. Ayun pala. Ayun yung rason yan. Discouragement. An effect that occurs when crime control efforts targeting a particular local help reduce crime in surrounding areas and population. So, nabanggit natin kanina yung mga crime discouragers, which is yung law enforcers. Anong ginagawa ng mga law enforcers? Nag-iikot-ikot, nagpapatrolya para mabawasan yung crime sa isang lugar on their own vicinity. Sino pa yung mga crime discouragers natin? Hindi lang yan basta law enforcers ha. Pwede din dyan yung mga locals nga na tinatawag natin. Sino yung mga local dyan sa lugar nyo? Yung mga barangay tanods natin. Mga barangay tanod, pag nag-ikot-ikot yan, nakakatulong sila sa pagbaba ng crime rate. Yun, alam nyo na yung displacement, umusog lang sa less heavily guarded, alternative targets, extinction, and effect that occurs when crime reduction programs produce a short-term positive effect but benefit dissipate as criminals adjust to new conditions. Extinction, iniwanan nila yung crime na pwede nila, na kinukumit nila. Dahil nagkaroon ng isang plan or nagkaroon ng isang operation na tinarget yung operation nila. Nagkaroon ng operation ng mga police na tinarget yung criminal operation nila. Pero, ayun, naging effective naman yung operation na yun ng mga police. Pero, bigla-bigla ulit silang sumusulpot. Nag-a-adjust na sila dun sa taktika ng mga law enforcement natin para di sila mahuli. Replacement, an effect that occurs when criminals try new offenses they had previously avoided because situational crime prevention programs neutralize their crime of choice. Excuse me. But may jitter. Ayun. An effect that occurs when criminals try new offense that they had previously avoided because situational crime prevention program neutralize their crime of choice. Bawa na lang ganito. Mga drug pusher. Replacement. Kung wala ganito. Carnapping. Tumibay yung operation ng pulis sa carnapping through checkpoints. Sa dami na huling nakarnap na mga sasakyan through checkpoints. Ngayon, ginawa itong mga carnapper, nagbago sila ng crime. Through carnapping, pag nanakaw ng sasakyan, ginawa na lang nila pag-aakyat bahay. Ayun, nagbago sila ng krimen, nagbago sila ng crime or ng targets. Bakit? Yung unang crime na nahuli nila, yung unang crime na kinocommit nila is na-wipe out ng law enforcement. Ayan.
31. An effect that occurs when crime control efforts targeting a particular local help reduce crime in surrounding areas and population. Ayun nga, may certain particular area sila na iniikutan para mabawasan yung crime. Kunwari dito sa Tondo, sobrang daming krimen. Ang ginawa ng mga polis yan, naglagay ng mga poste ng mga polis o yung police box natin. Naglagay sila ng mga patrol, may mga mobile para mabawasan yung crime. Ang tawag doon, discouragement. Yes. An effect that occurs when efforts to prevent crime, An effect that occurs when efforts to prevent one crime unintentionally prevent another. Ito yung mga gusto mangyari ng mga kapulisan natin. Yung 2 birds in 1 stone. Bawa na lang ganito. Ang target nila sa checkpoint, mahuli yung mga carnappers. Nagkalat yung mga carnappers, lalo dito sa Antipolo. Huli yung mga carnappers. Pero at the same time, may na-prevent din sila na iba pang uri ng crime. Ano yun? Siyempre, pag checkpoint, aalamin mo kung rehistrado ba o kanya ba yung sasakyan. At the same time, pwede ka rin mag-inspect dun sa loob ng sasakyan. Pwede sa police, pwede sa 4 wheels, pwede sa mga motor. Ipagka-open mo, may nakita kang drugs. May nakita ka na illegal firearm, unregistered firearm. So, bukod dun sa carnapping na target nyo na na-prevent nyo din yung illegal possession of firearm. Na-prevent nyo din yung drugs. Diba? 2 birds in 1 stone. Swerte pag gano'n, diba? Tawag doon, diffusion. Cesar Lombroso focuses on biological, while Rafael Garofalo on psychological determinism of crime. How about Enrico Ferri? Sabi nga natin, si Cesar Lombroso, father of criminology natin, in-apply niya yung anthropology into studying of criminals, which is naging criminal anthropology. Ito si Rafael Garofalo, tumingin sa psychology ng tao. Paano sila mag-behave? Yung moral anomalies nila. Yung kung gina-justify ba nila yung crime na ginawa nila. Ayun yung moral anomalies. Parang ganito, Nazi. Diba ang Nazi sumakop sa iba't ibang bansa. Pumatay ng maraming tao. Yung moral anomalies doon, yung mga tao o yung mga residents ng Germany, iniisip nila na magiging maunlad yung bansa nila, which is maganda naman para sa kanila. So, gina-justify nila yung crime na kinumit nung military nila kasi makikinabang naman doon is yung mga citizens. So, yun, moral anomalies. How was Enrico Ferri? Enrico Ferri is a father of criminal sociology natin. Siya ay nag-publish at nag-point out na hindi biological feature, hindi psychological factor ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen. Kakaroon ng krimen dahil sa sociological factors, environmental factors, societal structure natin. Nagkukulang yung gobyerno, nagkukulang sa control, nagkukulang sa abiso, nagkukulang sa assistance, yung gobyerno natin. Kaya nakakomit ng crime yun. Nakakomit ng crime yung mga tao. Sabi niya dito, yung mga manifold causes of crime. Yung mga manifold causes, environmental factors, sociological factors, at yung societal structure ang dahilan kung bakit nagkakos ng crime. Masusuka graded Cardo upon meeting the latter at the inuman session. Cardo feels Masusuka has
sexual feeling towards him because of her friendliness, he raped her. Si Cardo daw, si Masusuka daw, nakikipagbiroan lang kay Cardo. Siyempre, pagkabiroan na, habang nagiinuman, may konting hawak-hawak na yan. Tapik-tapik, palo-palo. Oy, nakakatawa ka, di ba? So, akala naman ni Cardo, type siya ni Masusuka. Yung pala, friendly lang talaga si Masusuka. Akala niya, provocation yung ginagawa ni Masusuka na, oy, hinawakan kita ha. Alam mo na, mamaya ha. Di niya alam, friendly lang pala to si babae. Ang tawag doon is meaning stretcher. Masyado mong binibigyan ng kahulugan yung actions ng mga babae. Sorry. Sa naive grasper, ito yung wala silang idea sa sexual desire ng mga kababaihan. Alam lang nila is kapag may nakapasok na, masarap na. Masasarapan ka naman dito eh. Yahan mo na ako. Ganon, mga naive grasper yun. Yung knowledge nila, nakuha lang nila sa porn, tsaka sa pagbabasa ng mga hentai. Hindi mga di makatotohanan ng mga impormasyon tungkol sa sexual activities. Nakakala nga nila, pag nakapasok na, matik na, masarap na yan para sa mga kababaihan. Which is very wrong. Kailangan mo munang basain, di ba? Joke lang. Sex looters, ito yung mga playboys, na mga rapists. Ang ginagawa nilang kasangkapan ng ating mga kababaihan. They see the woman as an object para usan lang para sa kanilang kababaihan. The same time, nangongolekta sila ng mga babae. Kaya nga tinawag na looters eh. Ay, natikman ko na yan. Diba? Parang bagay lang parang gamit lang yung tingin sa mga kababaihan. Natikman ko na yan. Na pagkatapos mong pagsawaan, doon ka naman sa iba. Group conformers, ito yung may mga toxic masculinity na gusto nila ipakita nila na magaling sila sa mga tropa nila. Kaya ang ginagawa niya, sumasali siya sa mga gang rape. Ito yung mga nanggagang rape to, mga kupal na to eh. Okay nang ina, mamatay na kayo. Mga porsam, threesome, pinagtutulungan yung kababaihan. Ito yung para makatanggap sila ng papuri, may pakita nila sa mga tropa nila na magaling sila sa sex. Sumasali sila sa gang rape. Naive grasper, awkward rapist, unrealistic conception of female erotic arousal, meaning stretchers misinterprets woman expressions of friendliness and will desire corridors when she says no. May misinterpret nila. Akala nila provocate sila ng babae. Yung pala, friendly lang. Sex looter uses women as objects. Lost respect. Para usan lang. Group confirmers, felt sense of conformity and notion demonstrating their masculinity. Ayun nga, ay nagpapakitang gilas sa mga tropa nila. Sige, nandun na eh. A shoplifter with the intention of selling of his stolen merchandise. Binibenta niya yung ninakaw niya sa ibang tao. Ang tawag doon, fence. Tanggol killed Itachi for profit. Profit para sa pera. Mission killer, sila yung nasa isip nila is linisin yung cleansing. Si mission killer, ito yung may specific person or specific targets, group of targets siya na gusto niyang mawala, gusto niyang ma-eradicate. Wala na lang, mission killer. Ubusin ko lahat ng bakla para wala nang, hindi na magkaroon ng AIDS dito sa Pilipinas. Mission killer yon.
Ang mission niya, patayin yung mga bakla. May target siya, may specific target. Para linisin daw yung mundo sa mga ganong uri ng tao. Ayun yung mission killer. Ito sa thrill killer, ito yung nagkakaroon ng sexual gratification kapag nakapatay. Kung napanood nyo na yung movie ni FPJ na isang bala ka lang yata yun, nakakaramdam siya ng sexual satisfaction pag nakapatay siya ng babae. Isa yun sa mga thrill killer. Itong mga thrill killer nito, kadalasan dito mga psychopaths na nakakaramdam sila ng sarap pagka nakakapatay sila ng tao. Ayun yung thrill killer. Experience killer. Itong experience killer nito. Ito yung mga pumapatay para saan? Sa profit. Para sa pera. Para mga hitman yan, mga hard killers yan. Experience killer tawag yan. Semi-professional criminals who are generally unsuccessful at their trades of larceny and burglary. Ito yung mga everyday na magnanakaw natin na lumalakad ng mga hindi planado. Pero, yung pinakatrabaho nila is magnakaw. Unlike sa mga professional criminal na bago magnakaw, planado yan. Katulad ng mga professional robbers. May mga suits pa, may mga tools pa na ginagamit para makapagnakaw. Itong mga career criminals, itong mga conventional criminals, ito yung mga tao na nanakaw lang para lang sa pera. Nakaw lang siya para sa pera, para may pantustos lang sa pang-araw-araw. Makikita nyo na yan sa conventional pa lang. For convenience. Ano ba yung for convenience na yan? Property. Para sa pera. Situational criminal, hindi naman talaga sila yung everyday criminals natin. Hindi sila yung ginagawa nila to for living. Pero nagiging criminal sila kasi natutulak sila ng oportunidad. Opportunity yun. Kunwari, bukas nakita mo may bag dun sa isang bakuran, may bag dun sa terrace nila. Tapos yung gate bukas, naglalakad ka lang, nakita mo yung bag, nakita mo walang bantay, nagnakaw ka. Bakit? Nagnakaw ka due to the opportunity given upon you. Thank you Lord, bukas yung gate. Pero hindi sila everyday criminals. Kunwari ikaw, may tendency ka ng pagnanakaw, pero may trabaho ka naman. Pero nakita mo, madali nakawin yung isang bagay. Nakawin mo. Ang tawag sa'yo, situational criminal. A child who is vulnerable to and the risk of committing criminal offenses because of their personal, family, and social circumstances. Which of this is an exemption to the case? Ito daw mga circumstances na to, nagtutulak sila or nakaka-apekto sa kanila para makakommit ng crime or para maging kriminal. A. Being a street child. Yes, pasok yan sa pagiging kriminal. Dahil sa kalye nagsisimula lahat yan. Doon mo matututunan lahat ng kabalbalan, ng kasamaan sa kalye. Pero at the same time, doon mo din matututunan yung mga diskarte. Diba? Depende na lang sa'yo kung paano mo i-interpret yun. Being out of school. Yes. Kaya nga tayo nasa paaralan para matuto ng mga mabuting asal at para magkaroon ng kinabukasan. Wala ka sa school, malaki yung chance mo na wala ka masyadong oportunidad sa buhay. It is very sad. Being exploited economically. Yes, nandiyan na nga exploited. Exploited. Word na yan pa lang, masama na Being a member of youth organization. Siyempre, hindi. Kung ikaw, vice president ka, treasurer ka, auditor ka ng isang school, sabihin, matalino ka. May future kang bata ka. Ang nanap dito is exemption. Sipin nyo na lang, ito, negative. Itong isa, positive. Diba? Sagot yan. Letter C. Study of
criminal behavior and its determinants within population. It involves investigating pattern, causes, and risk factors associated with criminal activities and victimization. Determinants within population. So dito sa pag-aaral na to, iniimbestigan yung pattern, causes, at risk factor. Ano iniimbestigan doon sa ano yung focus ng patterns, focus, and risk factor? Ang focus nun is yung pagdami ng mga kriminal. Paano ba dumadami o kumakalat yung isang criminal behavior? Pagka may kinalaman sa pagdami ng mga determinants o yung mga undeterminants, yung mga maliliit na ugali na pwede makuha ng ibang tao. Yung negative traits na pang-criminal na yung mga nasa utak nila na-adapt ng ibang tao. Nakakahawa, ibig sabihin, determinants, nahahawa siya or nalilipat sa ibang tao. Ang tao doon is what? Criminal epidemiology. Ngayon, pag may sinabing spatial distribution o yung pagkakaiba-iba ng crime rate sa pagitan ng race, gender, place, location, tawag doon, general demography. Pag causations of crime naman, ang tawag dyan is etiology. Spatial distribution yan. Forensic pathology, ito yung ginagamit sa korte pagka may forensic, lagi yung legal, illegal perspective, ginagamit yan sa korte. Pathology, ginagamit sa korte kung yung isang tao ba is clinically mind-driven or clinically unsound yung pag-iisip o yung yung pag-iisip o yung motor function niya. Yung functions ng pag-iisip niya is hindi pang normal na tao. Ibig sabihin may sakit sa utak. Ayun yung forensic pathology. Assertion of born criminal. Sabi nga ni Papa Lombroso natin, pasok ka sa atawistic stigmata o sa born criminal kapag ikaw ay may 5 features para sa lalaki at 3 features para sa mga babae. Willie and Lemuel, both age 14, were arrested for petty theft and chronic vandalism. As a result, both of them will be charged accordingly for their acts and processed judicially after careful evaluation of the authority. What system or process will they be subjected to? Ano daw system? System na hinahanap ay system. Ano lang ba pasok sa bata dyan? Hindi mo naman pwede silang i-trial as an adult kasi mga bata sila eh. Pagka adult yan, pasok yan sa criminal justice system. Pero pag bata, dito natin sila ililitis. Juvenile justice system. O sa JJS natin. A woman is diagnosed with a brain injury that causes frequent lapses in judgment, leading to criminal acts such as embezzlement and assault. Neuroimaging reveals irregularities in the frontal cortex affecting her ability to understand the consequences of her action. Based on her condition, what type of criminal would she most likely to be categorized at? Sabihin, nagkaroon daw siya ng brain injury. Sabihin, normal siya dati. Kung normal siya dati, hindi inborn yung characteristics niya as criminal. Katulad ng ini-insist ni Papa Lombroso na dapat daw para ma-consider ka as criminal, dapat may atavistic stigmata ka. O yung characteristics, facial characteristics ng criminal. Hindi naman inborn yung pagiging criminal niya. Nakakamit lang siya ng crime dahil sa brain injury niya. Ang sagot doon is what? Insane criminal.
A man has family history of criminal behavior and exhibit several physical stigmata. Dahil na nakikita nyo na kagad ang stigmata, such as asymmetrical face, hindi pantay-pantay yung hulma ng muka, large ears, and pronounced jawline. He engaged in criminal activities without clear emotional triggers. Sabihin, kahit hindi siya nakakakomit siya ng crime kahit nasa tamang wisyo siya. Kasi pagka sinabing emotional trigger, nakakamit ka lang ng crime kasi sumabog yung emosyon mo. Burst of anger, burst of sadness. Yung emotional trigger, kung may emotional trigger yung tao para makakamit ng crime, yun ang nag-cause na makakamit siya ng crime is emotional trigger. Pasok yan saan? Criminoloid. Kaya tinatanong dito, isang tao daw, isang lalaki daw, merong physical stigmata. So, alam nyo na kaagad kung ano yun. Born criminal. Yes. A young man is caught repeatedly engaging in violent thefts and seems unable to control his impulses. Despite receiving counseling, he continues to commit crimes when anger and frustrated. Ito na nga yung tinatawag natin kanina na emotional triggers. Pag may emotional trigger ka, tapos yun yung nag-cause sa'yo para makakumit ka ng crime, tawag sa'yo is what? Criminaloid. Pero basahin muna natin. Psychologists note no significant neurological or developmental disorder, but his behavior seems deeply rooted in his emotional instability. Which category best describe this individual? Ibig sabihin, nagkakamit lang daw siya ng crime kapag galit siya or napofrustrate siya. Pero pag-alaman ng mga psychologists na wala naman siyang sakit sa utak. Kung may sakit siya sa utak, ano sasagot natin? Insane criminal. Kung mayroon siyang physical atavistic stigmata, ang sasagot natin? Born criminal. Pero ang sinasabi dito, emotional triggers lang yung cause para makakamit siya ng crime, which is yung anger or frustration. Tawag dyan, criminaloids. Gagaling ah. Haba, di ba? A criminologist is working with law enforcement agencies to analyze trends in organized crime and its social impact on local communities. The research includes understanding how criminal activities are influenced by societal structure and relationship between individual groups. Which characteristics of criminal does this research primarily reflect? So, ang tinatanong daw, wait lang. Ano daw karakteristik ng criminology? May kinalaman sa pag-aaral ng societal structure, pag-aaral ng social impact, yung crime, yung social impact ng crime sa local communities. Anong characteristics daw ng criminology? Una, may apat tayong characteristics, di ba? O yung tinatawag natin na SAND. Social science, anong gumagamit? Sorry. Social science, gumagamit ang sa pag-aaral ng criminology, laging kasama yung society. Paano nakaka-apekto yung society sa isang tao? Applied science, gumagamit tayo ng mga forensic sciences natin. Yung mga technical applications, science na may kinalaman sa technical application. Lalo sa pag-iimbestiga. Halimbawa na lang dyan, forensic ballistics, chemistry, etc. Nationalistics, dapat daw yung pag-aaral ng criminology ay nakabase sa kung saan siya pinag-aaralan. Bawa na lang sa Pilipinas, kung sa Pilipinas ka nag-aaral ng criminology, dapat yung focus ng crime mo is according to the crimes not committed in the Philippines. At dynamic. Sabi sa dynamic, criminology is nag-a-adapt kasi ang crime is always adapting din. Na lang, dati walang cybercrime. Pero ngayon may cybercrime na. So kailangan pag-aralan din yung cybercrime. Trabaho yan ng criminology. Paano naka-apekto yung social media
social media, yung internet, sa pag-usbong ng cybercrime. Alam niyo na yan, basic yan. Nung first year nyo pa lang yan, diniscuss yan. So, ang tanong daw, ano daw sa characteristic ng criminology yung nakaka-apekto, yung kapag ang crime ay nakaka-apekto sa local communities. Nagkaroon ng social impact sa local communities. Ano yan? Social science. 46. A criminologist examines the rapid increase in cybercrime. Naku, kasasabi ko lang. And develops new theories and strategies to understand and address these evolving threats. Nag-e-evolve, oh. Ibig sabihin ng dynamic, tuloy-tuloy na nade-develop o nag-e-evolve. The research adapts in the changing nature of criminology activities, including the emergence of digital crime. Dati wala pang digital crime eh. Which characteristics of criminology is being emphasized here? Sagot yan is what? Dynamic. A person spreads false damaging information about a local politician through a series of social media posts. The defamatory statements are posted rapidly, with each post being made within a few minutes of the previous one. How would this crime be classified in terms of time? Ang pinag-uusapan dito, hinanap dito is typology of crime. Ngayon, alamin natin kung ano yung hinahanap. Time ba? Location ba? Types ba? O yung commission ba? Paano kinumit yung crime? So, ang hinahanap dito is yung time. It takes to commit the offense. Pag sinabing instant crime, sabihin yung crime na commit in an instant. Kunwari, sinaksak kita, nakamit ko yung crime na yun. Ayun na yung crime na yun. Pero kapag tuloy-tuloy yung crime, kumakalat or continuously running siya over time, katulad ng sinasabi dito, na kumalat ng kumalat, yung paninirang puri, ang tawag na doon is what? Episodic crime. Episodic crime yan. Pag kinumit mo siya ngayon, tapos nagresulta pa ng kinumit mo siya ngayon, tapos yung result is continuous, tawag doon, episodic crime. From the word itself, parang episode, daming episode. Static crime, sabihin yung crime na commit lang sa isang lugar. Continuing crime, ibig sabihin yung crime is nakamit sa iba't ibang lugar. Tulad ng kidnapping. Ayan. Length of time of commission. Typology of crime, classification of crimes. Yan. Instant crime. A crime considered instant if it committed in a shortest possible time, such as libel. Nangyari dito, libel nga yung nangyari dun sa previous na tanong dito sa kabila. Ang problema, cyber libel. Alam naman natin, pagka sa internet, tuloy-tuloy yung pagkalat niya, nasi-share post yan. Ito yung crime, tuloy-tuloy din. Yun nga yung episodic. There are episodic crime if it is committed by series of acts in lengthy space of time, like kidnapping. Pinost nitong isa, pinost din nitong isa, sinare. Paulit-ulit na kinumit. Yes, excuse me. Sorry. Yan. Pagtanong naman is location. Sabi ko nga doon kayo mag-focus kung ano yung hinahanap, yung time ba o location. Pag sa static, sa isang lugar lang kinumit yung crime. Continuing, iba't ibang lugar. Practice natin ha. A crime commits multiple robberies over several weeks, stealing from different location. Wag muna kayo sumagot. Nakita nyo lang different location eh. Hanapin muna natin yung terms na hinahanap, kung time ba o location. Such as gas stations, grocery stores, and shopping malls. Each robbery is committed separately. Different location nga. But a criminal returns to different location multiple times. How will this
series of crime be categorized based on location. Alam nyo na yan, pag based on location, madaming lokasyon, continuing crime. Pero pag tinanong, ito yung, ayan yung situation, pero tinanong dito, time, which is hindi nyo binasa. Kung hindi nyo man binasa, ang sasagot nyo agad dyan, episodic, di ba? Kailangan nyo basahin yung pinakandulo kasi madalas nandun yung tanong. Naalala ko sa CA yung tanong, mga tanong sa CA, haba-haba ng tanong doon sa una. Tapos sa dulo, what is probation? Di ba? Ang lakas mong ogag. A kidnapper holds a victim captive over the course of several weeks, moving the victim between different location. Ulit, nakita natin, different location, to avoid being detected. The crime is not confined in one specific place, and it extends over the long period of time. So, ang sinasabi, time. Ang mahalaga kasi dito sa tanong is hindi yung una, kundi ano yung dulo. Anong sagot dyan? May nakita kayong location, may nakita kayong time. Yan, sagot dyan. Diba, nagoyo kayo. Ito, dito kayo buwasi kung kaano dapat yung sagot nyo. Ayan, dito kayo mag-start. The crime is not confined in one specific place. It extends over a long period of time. Sabihin, dinidescribe lang nito yung paglipat-lipat ng lugar. Kasi paglipat-lipat ka ng lugar, mas umaba yung oras. Pag sinabing lugar, what? Continuing crime yan. Next, Abdul Jabul is socially inexperienced and he has unrealistic view of human sexual interest. He has little understanding of consent, and often feel confused by a woman's verbal and non-verbal rejection, interpreting them as a sign that she just waiting for him to convince her. How will this be categorized? Tingnan nyo, ano siya? Little understanding. So, akala niya, hinihintay lang siya ng babae na umakto. Ibig sabihin, kung di mo makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. So, hindi siya nangyari sa inuman na may pag-uusap sila na bebiroan. Ang nangyari sa kanya, nagkaroon sila ng verbal and non-verbal rejection. Pero akala nila lalaki, as long as nire-reject ka ng babae, ang kailangan lang siguro daw ng babae, wag siyang tumigil. O wag niyang tantanan yung panliligaw hanggang sa mapasagot niya. Which is, tama naman minsan. Pero hindi applicable sa lahat ng kababaihan. Pag sinabi ng babae na ayaw nila talaga. Kaya medyo magulo din sila, diba? Joke lang. So, ano yan? Tayo mag-focus, inexperience and has unrealistic view of woman's sexual interest. Ayan na yung pinakang meaning ng naive grasper kanina sa tinapik natin. Alam niyo na yan kamukha siya ng meaning stretcher, diba? Pero wala sinabi na provocation. Kasi meron ng evidence dito na nagkaroon sila ng nireject ng babae si lalaki. Sabihin, wala siyang sexual interest dito sa babae. Wala siyang sexual interest si girl kay boy. Sorry. So, naive grasper ang tawag dyan.